Hello guys! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So bilang continuation ng ating Solid Geometry, i-discuss natin for today's video yung tinatawag natin na prismatoid. So a prismatoid, isa siyang type ng solid figure na merong dalawang base. And just like prism, kinoconnect natin yung dalawang bases na yon. Pero ito yung twist dito. Unlike prisms, na yung dalawang bases natin, halimbawa, ito yung base number 1, tas ito yung base number 2. 'Di ba kailangan sa prism, kailangan same sila. Kung yung base 1 mo square, kailangan yung base 2 mo square din. Tapos kailangan identical sila, 'di ba? Kailangan pareho yung length ng sides sa prism. Dito sa prismatoid, two bases can be different polygons. So halimbawa, yung base 1 natin triangle. Tapos ito sabihin natin quadrilateral. So pag kinonect mo siya, 'di ba, anong mapapansin natin, anong nangyari sa mga lateral faces natin? Mixed siya. Mixed ng triangles and quadrilaterals. 'Di ba ito sa likod quadrilateral 'to, pero dito sa harapan triangle. Tas ito sa gilid quadrilateral din. So ganyan yung nangyayari sa lateral faces natin. Nagiging halo na siya ng triangles and quadrilaterals. So paano natin nakukuha yung volume dito? So eto yung formula niya. So 1/6 ng height times B1 or area ng base 1 plus area ng base 2 plus 4M. So, ano yung 4M? Yung M, yung tinatawag natin na midsection. Siya yung area sa gitna. Halimbawa, ito yung altitude natin or yung line segment na perpendicular sa base 1 and base 2. Yung area sa gitna, yan yung M or yung midsection. Ang requirement, kailangan magiging h over 2 ito, tapos ito h over 2. So, nahati niya yung altitude into two equal parts. So, gitnang-gitna talaga siya. Kaya siya tinawag na midsection or M. Sa formula ng volume, weighted 4 times yung ating midsection para mas na-approximate natin better yung pag-transition from triangle to quadrilateral ng bases natin or kung ano mang transition ang nangyari sa base 1 to base 2. Nagmu-multiply tayo ng 4 sa midsection para mas na-approximate natin yung pag-transition nga nun na magkaiba ng shape. So, yun yung prismatoid. So, dun naman tayo sa tinatawag na cylindrical wedge. So, kung paano siya na-form, ino-drawing ko muna. So, meron tayong cylinder. 'Di ba? Ito yung axis ng cylinder. Nafo-form daw yung cylindrical wedge kapag pag daw meron tayong dalawang plane na nagka-cut dun sa cylinder. Yung isang plane, perpendicular dapat siya sa axis ng cylinder. Kasi ito yung plane eh. So, perpendicular siya dun sa axis. So, yung isa naman na nagka-cut, so ito yung pangalawa, yung green. Inclined dapat siya. Tapos, nag-intersect siya dapat sa first plane, which is this one, through the diameter of the base. So, dapat yan nangyayari yung intersection nilang dalawa. So, yung mangyayari dyan, ganito. So, yan yung na-form dito. So, parang ganyan siya dito. So, ito yung cylindrical wedge na tinatawag natin. So, to find the volume, ito yung formula niya. 2/3 r cube or yung r, yung radius ng cylinder. Yung theta, yun yung angle of inclination ng isang plane or yung angle between two cutting planes. Kasi ito yun, di ba? Ito inclined yan. Tapos ito, nandito yan. Horizontal siya. So, kung ano yung angle dito, di ba? Ito din yan. So, yun yung isa-substitute natin doon sa tangent. So, yan ang cylindrical wedge. So, kung mapapansin natin, pwede natin itong i-approximate kasi meron mga misconception eh. Kasi sabi nila prismatoid daw ang cylindrical wedge. Well, technically speaking, cylindrical wedge is not a perfect prismatoid. Kasi ang definition ni prismatoid, kailangan lahat ng faces niya ay polygon. Rectangle, triangles, etc. Eh dito, hindi naman polygons to eh, di ba? Hindi to polygon. Itong part na to sa taas.
Kasi naka-arc siya, eh, circular siya, 'di ba? Meron siyang curve, which is not a polygon. Pero ang ginagawa, puwede na pa rin nating i-approximate yung volume ng cylindrical wedge by treating it as a prismatoid. So, paano nangyayari yon? Kasi minsan ayaw nila 'to kabisaduhin, ginagawa nila, ite-treat ko yung cylindrical wedge as prismatoid. Parang approximation lang siya kasi technically hindi naman prismatoid ang cylindrical wedge. So, ang ginagawa 'pag sa approximation, ito yung basis natin, mga points, so 0 lang. So, ito yung midsection or yung nasa gitna. So, ano naman yung h natin? 'Di ba ito yon? Kasi distance between base 1 and base 2, eh. So, 'di ba h/6 yon? So, 0 naman yung B1 and B2. So, 4M na lang matitira. Tapos 'pag sinolve mo yung area nung M, ito yung angle, ito yung R. Kasi radius yan ng circle sa ilalim. Kasi 1/2 base times height yan, 'di ba, yung area. So, yung height mo dito equal yan sa R tangent theta. Tapos yung base natin radius, 'di ba? Eto trigonometry na 'to pero hindi natin siya i-discuss further. Kumbaga gusto ko lang mapakita sa inyo guys kung saan nanggaling yung formula. Nanggaling siya as an approximation na prismatoid. So, ayan siya, yan yung area, magiging R squared. So, ilagay natin sa M. Then, yung height natin, di ba, dalawang R ang equivalent niya. Cancel yung 2. Naging R cube. Kasi may isang R, tapos may dalawang R dito. Tapos itong 4, 6, labas natin. R cube tangent theta. So, itong 4/6, simplify siya into 2/3. So, dyan nanggaling yon. So, in-approximate lang na prismatoid yung cylindrical wedge, tapos na-derive yung formula. So, kung alam mo yung meaning ng cylindrical wedge, hindi mo na kailangan kabisaduhin yung volume formula. Kasi nanggaling lang din yan sa formula ng prismatoid. Basta't itandaan lang natin na yung midsection ay yung triangle na na-form sa gitna. Tapos yung dalawang bases ay yung dalawang points sa magkabilang dulo na naging 0. So, itong 4/3 r cube tangent theta, since nanggaling nga siya sa prismatoid, na-derive siya doon, eh, ang approach naman doon is approximation lang, 'di ba? So, itong 4/3 r cube tan theta ay 2/3 pala, sorry. Only an approximation ng volume ng cylindrical wedge. So, i-apply natin lahat ng natutunan natin through problem solving. So, problem number 1, in a portion of electrical railway, cutting the areas of cross-section taken every 50 meters are, ito yung mga areas. So, gaya ng cylindrical wedge, to get the volume of this one, i-approximate natin sila using prismatoid formula. So, ito yung mga cross-sectional areas. Ito yung 2556, 2619, 2700, 2610, 2484. Wala kasi sinabi kung anong klaseng shape siya. So, ginanya ko na lang, ni-random ko na lang. Ngayon, every 50 meters yan. So, assume na lang din natin na polygonals yung mga cross-sectional area para magamit natin yung formula ng prismatoid. Kumbaga, approximation lang talaga to guys. So, yung layo ng every section ay 50 meters. Kung ikaw consider mo tong kabuuan na to as a prismatoid, asan yung ating area 1? Eto. Then, eto yung ating area 2. Then, eto yung ating magiging area 3 or yung midsection. Pwede yan, pero parang na-disregard mo na to kasi 'di ba? Parang di mo siya nagamit na pwede pang mas pa-accurate ng ating solution. So, gawan natin ng way kung saan para ma-involve din natin yung dalawa na yon. So, paano yon? Paanong approach yon? Hatiin natin siya into two prismatoids. Prismatoid number 1 and prismatoid number 2. In prismatoid number 1, ito yung ating area 1, yung 2556. Ito yung ating area 2. Ito yung ating midsection. So, dito kay prismatoid number 2, ito yung area 1 natin. Ito yung area 2. Ito yung area 3 or yung midsection.
So, sa ganitong paraan, mas sure tayo na mas accurate yung ating answer. Kasi lahat ng numbers na consider natin. So, dito ano yung height natin? Okay, prismatoid number 1, 'di ba? From area 1 to area 2, 100. Dito naman, from area 1 to area 2, 110. And tama lang na eto yung area M natin kasi kailangan it divides the height into two equal parts. So, 50-50. Hinati niya yung 100 into 250 meters. So, ganun din dito sa kabila. Hinati niya yung 100 sa dalawang 50. So, meron tayong dalawang prismatoid. Yan yung approach natin. So, mag-start tayo kay prismatoid number 1. So, yun yung formula. So, yung H natin, 100, 2556, area 1, 2,700 area 2, tapos yung M natin ay 2,619. So, ito yung ating volume ng prismatoid number 1. Prismatoid number 2 naman, same formula, mag-iiba lang yung mga areas. So, 260, 400. So, yan, para makahanap natin yung pinaka-total, add lang natin yung dalawang prismatoid volume. So, ang answer natin ay 522,600. So, letter C. So, next problem, a solid has its base a circle. So, ito yon. So, 3 centimeters na radius. Kaya siya mukhang hindi circle kasi nakahiga siya. Nakalatag kasi yan. 3 centimeter ang radius. Ito, 3 centimeter din yan. Across the diameter, di ba ito yung diameter niya, meron tayong mga squares. So, across the section ay puro square. So, find the volume of the solid. So, para siyang cylindrical wedge, ang gagawin natin, i-approximate natin siya as a prismatoid. So, ito yung ating magkabilang dulo. Ito yung ating area 1. Ito yung area 2. Then, ito yung kanilang height. Yung layo ng dalawang area sa isa't isa. So, ano ba to? Dalawang radius to, di ba? Dalawang radius ang equivalent. So, ito ay 2 times radius or 6. Kasi dalawang 3 centimeters. So, ito yung ating mid na area. So, halimbawa, ito yung nasa gitna. Ayan. So, ito yung ating M. So, ano siya? Square, di ba? So, S squared yan. So, kailangan nating makuha yung side sa gitna. Di ba eto, tumama to saan? Sa diameter. Kasi nasa gitna siya eh. Eto, anong length nito? 3. Tapos 3 or dalawang 3, di ba? Which is 6. So, dahil square naman yan, kung 6 tong ilalim, 6 na din tong yung iba niyang sides. So, ang mangyayari dito, 6 squared or 36. Then, yung dalawa nating area, dahil puro point naman yan, parehas yang 0. So, kunin natin yung volume. Approximation lang to guys, using prismatoid formula. So, ito yung kanyang formula. So, 6 over 6, tapos yung dalawang area ay 0, tas 4 times 36. So, 144 cubic centimeters or centimeter cube.
So, answer natin ay letter C. So, last problem natin sa ating prismatoid. A woodman chops halfway through a tree having a diameter of 2 meters on one face of the cut being horizontal and the other inclined at 60 degrees. So, yung ginawa ng woodman, di ba, ito yung tree. So, yung tree muna, yung diameter niya ay 2 meters, di ba? So, yun na nga, nag-chop yung woodman halfway. So, hanggang dyan lang yung cut niya. So, yung unang cut niya ay horizontal. So, ganyan. Then, another cut, inclined 60 degrees. So, yung isa niyang cut, ganyan lang. 60 degrees inclined. So, ano to yung volume na yan? Di ba similar lang siya dito? Kasi meron kang cylinder, which is yung tree. Ito yung una niyang pag-cut, perpendicular sa axis ng cylinder. Then, yung pangalawa niyang pag-cut ay merong inclination. So, eto, naging 60 degrees lang to. Tapos, eto, yung radius niya ay 1. Kasi nga, diameter mo daw ay 2. Eh, alam natin na diameter is equal to 2 times radius. So, to find the radius, we have to divide the diameter by 2 or 2 over 2 is equal to 1. So, dito, ang meron tayo ay theta na 60 degrees and yung radius natin na 1. And alam na natin yung formula niya na derive natin from prismatoid formula. Ito siya. 2/3 r cubed tangent theta. So, dahil na-derive na natin siya, gamitin na natin yung formula, no? So, 2/3 r cubed tangent theta. So, yung r natin ay 1 and yung theta natin ay 60 degrees. So, ito siya ay 1.155 cubic meters. Or letter A. So, ayun. Yun yung ating discussion, guys, pagdating sa prismatoid. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa future videos. So, yun lang, guys. See you on the next video.